Akala niya ligtas na siya nang maglaho ang mga nilalang sa kagubatan. Pero bakit hanggang ngayon, naririnig pa rin niya ang iyak ng sanggol mula sa ilalim ng lupa? At sino ang batang walang mukha na paulit-ulit na bumubulong sa kanya tuwing gabi? Kung ikaw ang nasa kalagayan niya, bubuksan mo ba muli ang pintuan sa mundo ng mga nilalang? Disclaimer: ang kwentong ito ay kathang-isip na hango sa mga totoong paniniwala, kwentong bayan, at karanasang ikinuwento ng ilang tagapakinig. Layunin nitong maghatid ng aliw, kilabot, at kaalaman tungkol sa kultura at paniniwala ng mga Pilipino. Hindi ito nilalayong siraan ang anumang relihiyon, tribo, o individual. Para sa mga bata, mangyaring manood kasama ang mas nakatatanda. Kung ikaw ay isinilang na walang pagkakakilanlan, kanino ka nga ba talaga nabibilang? Madilim ang gabi noon, tila may bagyong papalapit. Ang ulap ay makapal, at ang katahimikan ng liblib na baryo ng Alitaptap ay mas nakakabingi pa kaysa sa sigaw ng bagyo. Sa gitna ng katahimikan, maririnig ang langit-ngit ng punong kahoy, kasabay ng tila mahina ngunit tuloy-tuloy na pag-iyak ng isang sanggol. Walang nakakaalam kung saan ito nagmula, hanggang sa isang matandang babae, si Lola Talia, ang unang nakarinig nito malapit sa sapa. Buo ang paniniwala niyang iyon ay isang palatandaan na may panibagong simula o trahedyang papalapit. Dumaan ang maraming taon, at ang sanggol na iyon ay naging isang tahimik na dalaga. Siya si Liway, isang ampon na pinalaki sa baryo, ngunit kailanman ay hindi tinanggap ng karamihan. May kakaibang aura si Liway, hindi siya masamang tao, ngunit may mga sandaling nagiging malamig ang paligid kapag siya ay dumadaan, at ang mga alagang hayop ng mga kapitbahay ay bigla na lang tumatahol o umuungol kapag siya ay nasa paligid. Hindi siya marunong magalit, hindi siya palasalita, ngunit tila laging may nakatingin sa kanya, kahit wala namang tao. Ang tanging mga nilalang na hindi natatakot kay Liway ay sina Nanang Sulay at Dayang Belen, dalawang matandang babailan na pinaniniwalaang may kakayahang makakita ng mga kaluluwang ligaw at magpagaling gamit ang sinaunang karunungan. Tahimik lang silang dalawa, pero hindi lingid sa kaalaman ng ilan na sila ang tagapangalaga ng mga lihim ng bundok sa silangan ng baryo. Madalas, sa tuwing nawawala si Liway sa mga mata ng mga kapitbahay, matatagpuan siya sa paanan ng bundok, nakaupo, tila may hinihintay. May kakaibang sigla sa bata, ani ni Nanang Sulay minsan. Hindi siya basta-basta. Isa siyang tagapamagitan o baka nga isang pintuan. Ngunit pintuan ng ano? Hindi ito agad maunawaan ng mga taga-baryo at lalo na ni Liway. Lumaki siyang punong-puno ng tanong, sino siya? Saan siya nanggaling? Bakit siya pinili ng mga babaylan? At higit sa lahat, ano itong madalas niyang nararamdaman tuwing magtatakip silim? Parang may dumarating. Parang may gumigising sa loob niya. Sa kanyang panaginip, palaging may dalawang anino na humahawak sa kanyang kamay, sinasabing hindi ka nag-iisa. Malapit na ang panahon. Isang gabi, habang kasagsagan ng bagyo, muling narinig ni Liway ang pag-iyak ng sanggol. Ngunit hindi ito ordinaryong iyak, tila ba galing sa ilalim ng lupa, humihingi ng tulong, o nagbababala. Tumakbo siya palabas, basang-basa sa ulan, habang ang mga matanda sa baryo ay nagsisigawan, nagtuturo sa kanya. May dala iyang malas? Ibalik yan sa bundok. Ngunit sa halip na umatras, lumapit sa kanya sina Nanang Sulay at Dayang Belen. Hawak nila ang mga sinaunang gamit, sangkalan, dahon ng anting-anting, at itim na kandila. Sila mismo ang nagbukas ng daan patungo sa kakahuyan. Anak, bulong ni Dayang Belen kay Liway habang nanginginig sa lamig at takot ang dalaga. Oras na para malaman mo kung sino ka talaga at kung bakit ikaw ang pinili. Habang papasok sila sa kakahuyan, napansin ni Liway na parang hindi na ito ang parehong gubat na kinalakihan niya. Ang mga puno ay tila gumagalaw, ang hangin ay may tinig, at ang lupa ay tila humihinga. Sa bawat hakbang niya, lalong lumalalim ang pakiramdam niyang hindi na siya makakabalik pa, hindi bilang siya, kundi bilang isang bagong nilalang. Ngunit bago niya tuluyang matahak ang kagubatan, isang nilalang ang sumulpot mula sa dilim, hindi tao, hindi hayop. Nakatingin ito kay Liway at ngumiti. Chatip said, basa ang putikan, lumulubog ang mga paa ni Liway sa bawat hakbang habang ginagabayan siya ni Nanang Sulay at Dayang Belen sa masukal na daan ng kagubatan. Sa likod nila,
Unti-unting nilamon ng dilim ang baryong kanilang nilisan, at sa harap nila, wala kundi kakapalan ng mga punong tila may sariling hininga. Sa bawat ihip ng hangin, naririnig ni Liway ang mga bulong o baka guni-guni lang ng isipang pinaglalaruan ng takot. Huwag kang lilingon, anak, mahinang bulong ni Dayang Belen. May mga matang nanonood sa atin. Ayaw nilang nakikita na natatakot ka. Ang gabing iyon ay tila walang katapusan. Walang buwan, walang bituin. Tanging ang apoy mula sa itim na kandilang hawak ni Nanang Sulay ang nagbibigay ng liwanag. Ngunit sa halip na lumiwanag ang paligid, tila ba mas lalo itong nagpapalalim sa anino ng kagubatan. Ilang ulit na naramdaman ni Liway na may malamig na hangin na dumaan sa batok niya, at minsan, may tila mga kuko na dumikit sa braso niya, pero sa tuwing lilingon siya, wala naman. Dito, bulong ni Nanang Sulay, tumigil sa harap ng isang punong balete na may itim na tela sa paligid ng ugat nito. Sa ilalim ng punong iyon ay mailumang altar, gawa sa kahoy at bato, na may mga tuyong dahon, buntot ng pusa, at mga palaspas na tila hindi nabubulo. Sa gitna nito ay may basag na salamin. Nang tumingin si Liway, may nakita siyang refleksyon, pero hindi kanya. Isang babaeng umiiyak, may dugo ang mata, at likod na balot ng mga sugat na tila kinain ng mga aninong nilalang. Napaatras siya, nanginginig. Ang mga tulad mo, mahinang sabi ni Dayang Belen, ay hindi isinilang gaya ng iba. Kayo ay tinawag. Tinawag saan? Halos pabulong na tanong ni Liway. Hindi sumagot ang dalawang babailan. Sa halip, kumuha si Nanang Sulay ng pulbos mula sa maliit na palayok, binugahan ito sa apoy, at sa isang iglap, ang kandila ay naging asul ang apoy. Sa liwanag nito, nagsimulang kumibot ang mga dahon sa paligid, kahit walang hangin. Mula sa kadiliman, may mga matang lumilitaw, pula, dilaw, berde. Mga matang wala sa hulma ng tao. At ang mga bulong mas naging malinaw. Nagbabalik ka. Liway. Anak ng liwanag. Muli siyang napaatras, ngunit hawak siya agad ni Dayang Belen sa balikat. Kapag hindi mo hinarap to, sila ang lalapit sa baryo. Lahat ng ayaw sayo, sila ang unang mawawala. Bumigat ang hangin. Ang paligid ay tila bumagal, at ang liwanag ng kandila ay humaba ang anino ng bawat nilalang. Sa sulok ng kanyang mata, may nakita si Liway na anino na nakayuko sa likod ng punong balete. May tila buntot ito at ang balat ay puno ng kaliskis. Nang igalaw niya ang ulo para titigan ito, bigla itong naglaho. Ngunit naroon pa rin ang bakas ng pagdula sa damuhan at ang amoy ng nabubulok na laman. Hindi lang ikaw ang hinahanap nila, bulong ni Nanang Sulay. May isa pa. Sabay silang napalingon. Sa di kalayuan, may narinig silang iyak. Isang tinig ng batang babae, mahina, puno ng pakiusap. Tulong ki hindi yan tao, bulong ni Dayang Belen. Isa siyang salin, nilalang na ginagaya ang boses ng inosente para mahikayat ka. Pero hindi mapigilan ni Liway ang hakbang niya. Parang may humihila sa kanya patungo sa tinig. Hindi ito takot na nararamdaman niya, kundi isang kakaibang koneksyon, tila baka bahagi ito ng pagkatao niya. Habang papalapit siya, nagsimulang mag-iba ang lupa, ang damo ay naging tuyot, ang mga puno ay nagkaroon ng itim na agyu, at ang mga sanga ay tila nakaabot na parang mga kamay na gustong humila. Ngunit hindi siya tumigil. Sa paglapit niya sa pinanggagalingan ng iyak, may nakita siyang isang maliit na silweta ng batang babae, ngunit sa kanyang ulunan, may nakalutang na mga sungay. At ang mata nito, walang puti, pawang itim lang. Tumingin ito kay Liway at ngumiti. Tumigil sa paglalakad si Liway. Sa kabila ng babala ni Nanang Sulay at Dayang Belen, hindi niya nagawang umiwas sa tingin ang batang nilalang na nasa gitna ng tuyot na kagubatan. Hindi ito basta bata, ang anyo'y bata, ngunit ang kilos nito ay masyadong marahan, masyadong kalkulado. Nakangiti ito, ngunit sa mga matang itim na walang puti, wala kang mababasang inosente. Sa halip may bigat, may galit, may gutom. Liway, tawag ni Dayang Belen mula sa likuran. Huwag mong lapitan yan. Hindi siya tulad mo. Ngunit parang nawala na sa sarili si Liway. Sa bawat hakbang niya papalapit, tila may kumakalas sa kanya, parang may tinig na bumubulong sa kanyang isipan.
Mga salitang hindi niya maintindihan, parang sinaunang wika na bumabalot sa paligid niya. Nararamdaman niyang parang bumubukas ang isang bahagi ng isipan niya na matagal nang sarado. Sa isang iglap, nagbago ang itsura ng kagubatan. Hindi na ito basta masukal. Ang mga puno ay naging tila baluktot na buto. Ang mga dahon ay kulay abo. Sa itaas, ang langit ay wala na, madilim na mistulang nilamon ng usok. At sa gitna ng lahat ng iyon, may isang malaking anino na dahan-dahang sumusulpot mula sa likuran ng batang nilalang. Isang nilalang na may 6 na kamay, katawan ng tao, ngunit balat na parang pinatuyong ahas, at mga pakpak na parang balat ng paniki. Hindi ito lumalapit, ngunit naroroon lang, nakamasid, nakangiti rin. Sa bawat iglap ng mata ni Liway, parang lumalapit ito ng palihim. At tuwing pipikit siya, may tunog na tila pagtibok ng maraming puso ng sabay-sabay, kasabay ng pag-init ng kanyang dibdib. Bakit ako? Sigaw ni Liway, halos humikbi. Ano to? Ano ba talaga ako? Ngunit bago pa makasagot si Nanang Sulay, biglang nagliyab ang paligid ng altar. Ang apoy ay kulay itim, at mula rito ay nagsilabasan ang mga aninong may anyo ng mga hayop, may mukhang baboy, pero may mga mata ng tao, may pakpak na tila sa uwak, ngunit may bunganga ng ahas. Pinagbabawal ang pagbabalik, sigaw ng isa sa mga nilalang sa makalumang tinig, sabay hampas ng hangin na parang pako sa lupa. Itinulak ni Nanang Sulay si Liway. Tumakbo ka. Hindi pa natin panahon. Ngunit hindi pa man siya nakakakilos, may isa pang dagundong na narinig. Galing sa kabilang bahagi ng kagubatan, mga yabag ng mga taong may bitbit na sulo, mga sigaw ng galit at mga kampana. Mga taga-baryo. Lumalapit sila, nag-aaklas. Nasaan ang ampon? Nasaan ang aswang? Sigaw ng isang lalaking may hawak na itak. Sinabi na naming wag yang mga matandang iyan. Sila ang dahilan kung bakit laging may nawawalang bata. Napatigil si Liway sa gitna ng apoy at dilim. Hindi lang isa ang kinakaharap niyang panganib, ang kabilang dako ay nilalang mula sa anino, at ang kabilang dako ay tao na puno ng takot at galit. Ngunit alin sa dalawang iyon ang mas mapanganib? Liway, mahina ngunit mariing tinig ni Dayang Belen, kailangan mong pumili. Ang puso mo ang magpapasya kung anong uri ng nilalang ka talaga. Ang hangin ay naging mas malamig. Ang lupa ay tila gumagalaw. Mula sa itaas ng puno, may bumagsak na bangkay ng ibon, hubad ang balahibo, may sugat sa mata, at mula sa bibig nito ay may lumabas na kulubot na uod. Napasigaw ang isa sa mga taga-baryo, sabay sigaw ng demonyo. Isunog silang lahat. Ngunit bago pa sila makalapit, may liwanag na sumabog mula sa dibdib ni Liway. Isang hugis bilog na tanda ang lumitaw sa balat niya, parang sinaunang ukit, may hugis buwan at mata. Napaatras ang lahat, pati ang mga nilalang sa dilim ay tila napatigil. Nanigas ang lahat. Tahimik. Walang gumalaw. Hanggang sa may isa na namang tinig na narinig mula sa likod ng punong balete, hindi na tinig ng bata, kundi isang tinig ng babae pamilyar, malambing at malungkot. Anak, bakit ngayon ka lang bumalik? Nagkakagulo ang paligid. Ang mga taga-baryo ay sumisigaw, nanginginig sa takot ngunit pinipilit lumapit. Hawak nila ang kanilang mga itak, palakol, at mga sulo na ang apoy ay tila lumalaban sa ihip ng malamig na hangin. Sa kabilang dako, ang mga nilalang mula sa dilim ay unti-unting lumalapit, nakayuko, naglalakad na parang gumagapang, ang ilan ay nakalutang at walang paa. Ang lupa sa pagitan ng dalawang panig ay unti-unting bumibitak, may usok na kulay abo na lumalabas dito. Sa gitna ng kaguluhan, si Liway ay tila naipit, parang isa siyang butil ng palay sa pagitan ng dalawang gilingang bato. Nanlalamig ang kanyang katawan, ngunit ang palad niya ay namumula sa init. Ang simbolo sa kanyang dibdib ay patuloy na nagliliwanag, at tuwing titingnan niya ito, may mga imahe siyang nakikita, mga lugar na hindi niya kilala, mga mukha ng mga taong umiiyak, humihiyaw o nasusunog. Hindi niya alam kung ito'y alaala o pangitain. Sa bawat hakbang ng mga nilalang, nararamdaman niyang unti-unting bumibigat ang paligid, parang may humihigop sa kanyang lakas, sa kanyang katinuan. Liway! Tumakbo, sigaw ni Nanang Sulay. Ngunit saan siya tatakbo? Lahat ng direksyon ay may panganib.
Sa kanan, galit ng tao. Sa kaliwa, gutom ng mga anino. Sa likod, kagubatang hindi na niya kinikilala. Sa harap ang nilalang na may 6 na kamay, ngayon ay halos abot na siya, nakayuko, at ang bunganga nito ay bumubula ng itim na likido na umaapaw sa lupa. Nararamdaman niya ang amoy nito, malansa, parang halo ng bulok na dugo at asupre. Biglang may kamay na humawak sa kanyang balikat. Si Dayang Belen. Pero kakaiba ang titig nito ngayon. Ang mga mata nito ay tila namumula at ang boses niya, mas mababa, mas malamig. Bakit mo tinawag sila? Tanong ni Dayang Belen, pero hindi na ito ang tinig na kanina. Hindi pa dapat ngayon. Hindi ka pa handa. Nag-iba ang anyo ng matanda. Sa harap mismo ni Liway, nakita niya itong tila nabubura, ang balat ay unti-unting kumukulubot, ang mga kuko ay humahaba, at mula sa likod nito ay mailumalabas na tila mahahabang aninong parang galamay. Umurong si Liway, nanginginig, hindi alam kung magtitili o tatakbo. Si Dayang Belen ba iyon? O isa rin palang tagapamagitan ng dilim? Mula sa likod niya, narinig niyang muling humiyaw ang mga taga-baryo. Isa sa kanila ang tumakbo papunta kay Liway, tangan ang sulo at sumigaw ng wakasan na to. Isara na ang daan. Pero hindi pa man siya makalapit, may aninong lumundag mula sa puno, sinakmal ang lalaki, at sa isang iglap ay nawala ito sa kadiliman. Tanging ang patak ng dugo ang naiwan sa hangin. Napasigaw ang ilan, nagtakbuhan pabalik, ngunit tila huli na. Ang kagubatan ay nagsara. Ang mga puno ay gumalaw, naglapitan ang mga ugat at sanga, at binuo ang isang bilog, parang kulungan, parang altar, at silang lahat ay nasa loob nito. Hindi na makalabas si Liway. Hindi na rin makatakbo ang mga taga-baryo. Ang mga nilalang ay unti-unting umiikot sa paligid nila, dahan-dahan, paunti-unting lumalapit. Tila may ritual na nagsisimula. Sa ulunan ng balete, lumitaw ang babae, ang tinig na tinawag si Liway kanina. Nakaputi ito, mahaba ang buhok, at ang mukha'y pamilyar, ngunit hindi niya matukoy kung saan niya ito nakita. Tumitig ito kay Liway at ngumiti. Anak, handa ka na ba? Hindi ko kayo kilala, sigaw ni Liway. Ayoko nito. Ayoko ng lahat ng to. Ngunit ang katawan niya ay ayaw gumalaw. Tila may humahawak sa kanyang mga paa. Nang tumingin siya pababa, napansin niyang may mga kamay na lumalabas mula sa lupa, mga kamay ng mga sanggol, ng mga bata, ng matatanda, lahat walang mukha. Hinahawakan siya, hinihilas siya, ngunit hindi masakit. Mainit. Malungkot. Isang hakbang na lang, sabi ng tinig. Ang apoy sa altar ay biglang sumabog. Isang imahe ng dambuhalang mata ang lumitaw mula rito, isang mata na nakatitig lang kay Liway, walang pilik, walang galaw, pero ramdam niya ang lagim na bitbit nito. Hindi niya alam kung iyon ay Diyos, demonyo, o siya rin. At sa sulok ng kanyang pandinig, isang malutong at pabulong na boses ang nagsalita, kapag pinili mo sila wala ka nang balikan. Chatip said, nanginginig si Liway. Ang mga kamay mula sa lupa ay mas mariing humahawak sa kanya ngayon, tila ba ayaw siyang pakawalan. Nakatayo siya sa gitna ng altar, habang sa paligid ay nagsisigawan ang mga taga-baryo. May ilan sa kanila ang tuluyan ng nabaliw sa takot, nagsusuntukan, nagsisisihan. Ang iba na may nananahimik lang, parang wala ng kaluluwa. Samantala, ang mga nilalang sa dilim ay patuloy na umiikot, papalapit ng papalapit, tila mga buitreng hinihintay ang paghina ng biktima bago sumunggab. Ang babaeng puti ang kasuotan sa tuktok ng balete ay biglang bumaba, hindi sa pamamagitan ng paglalakad, kundi parang dahan-dahang lumulutang, walang ingay, walang bigat. Humarap siya kay Liway, tinignan ito sa mata, at inilapat ang malamig niyang palad sa pisngi ng dalaga. Liway, hindi mo pa rin ako naaalala? Napakagatlabi si Liway. Hindi ko kayo kilala. Tigilan niyo to, ayoko na kay ngunit sa mismong saglit na iyon, biglang pumasok sa isip niya ang isang imahe, isang babae, duguan, nakahandu sa isaloob ng kuweba, may sanggol sa bisig. May mga nilalang sa paligid na parang gustong kunin ang sanggol. Narinig niyang may tinig na nagsabi, iligtas mo siya. Itago mo siya sa liwanag. At pagkatapos, isang matinis na sigaw, babaeng tinaga,
at ang dugo nito ay bumalot sa sanggol. Natahimik si Liway. Yung sanggol ako yon? Tumango ang babae. Ako ang nanay mo. At pinatay nila ako para hindi mo malaman kung sino ka. Parang binagsakan si Liway ng mundo. Ang babaeng ito, ang nilalang na kanina pa niya kinatatakutan, ina niya pala. Ngunit kung ganoon, bakit hindi siya iniligtas noon? Bakit iniwan siyang ampunin, itakwil at ituring na salot? Dahil ayaw kong ikaw ang sumunod sa yapak ko, sagot ng babae na para bang naririnig ang kanyang isipan. Pero pinilit ka nilang gisingin. Pinilit nila tayong dalawa. At ngayon wala nang atrasan. Sa isang iglap, nagliyab ang paligid. Ang balete ay pumutok mula sa loob, at sa mismong gitna nito ay mailumitaw, isang trono na gawa sa buto, at sa ibabaw nito ay isang nilalang na hindi mailarawan ng mata. Mukha ng tao, katawan ng hayop at may mga sungay na parang korona. Humalakhak ito, at sa bawat tawa ay parang may bumabagsak na mga aninong nilalang sa lupa. Lumalaban sa mga taga-baryo, pinupunit ang mga sulo, winawasak ang mga katawan. Matagal na kitang hinihintay, Liway, bulong na nilalang mula sa trono. Anak ng liwanag at dilim. Ikaw ang susi sa bagong daigdig. Nagpupumiglas si Liway. Gusto niyang tumakbo, gusto niyang sumigaw, pero ang katawan niya ay tila may sariling isip. Tumayo siya sa gitna ng altar, at sa kanyang mga palad ay biglang lumitaw ang dalawang apoy, isa ay bughaw, ang isa ay pula. At mula sa lupa, lumabas ang mga mukha ng mga taong matagal ng patay, mga nawawalang bata, matatandang bigla na lang nawala, at mga sanggol na hindi na ibalik sa mga magulang. Sila ang mga handog noon. At ngayon, siya na ang susunod na magpapasya kung sino ang susunod. Hindi ko to kaya, bulong ni Liway. Ngunit sa likod ng kanyang isipan, may boses na sumagot, pero ikaw lang ang kayang magpasya. Ang mga nilalang ay papalapit na sa kanya, at ang mga taga-baryo ay unti-unti nang nauubos. Si Nanang Sulay ay sugatan na, nakadapa sa gilid, at tinatawag pa rin si Liway sa gitna ng kanyang paghihingalo. Ngunit hindi siya makakilos. Ang kanyang ina ay nakatitig sa kanya, may halong lungkot at pag-asa. At sa mismong sandaling iyon, pumutok ang langit, isang liwanag na tila kidlat ngunit walang tunog. Mula rito, bumaba ang isang anyo, isang batang lalaki, may suot na puting tapis, at may mga matang tila matanda na. Tumitig ito kay Liway at nagsalita sa isang wika na hindi niya alam pero naiintindihan niya. Hindi ka pinili para maging tagapamagitan, pinili ka para pumili kung alin ang wawakasan. At doon, nagsimulang umikot ang lupa. Ang altar ay sumabog. Ang mga nilalang ay nagsisigaw. At si Liway ay hindi na sigurado kung siya pa rin ba ang may kontrol. Kung ikaw ang nasa lugar ni Liway, anong pipiliin mo? Mananatili ka bang tao o yayakapin mo ang kapangyarihang ipinilit sa iyo? Sa palagay mo, makakaligtas pa ba si Liway sa gabing ito? Chatip said, sumisigaw ang paligid. Ang mga nilalang mula sa dilim ay nagsasayaw na parang may ritual na sinasamba, habang ang mga natitirang taga-baryo ay halos mawalan na ng lakas, hindi na alam kung saan tatakbo o kanino magtago. Ang lupa ay tuluyan ng bumuka sa gitna ng altar, at mula rito ay umaangat ang halimaw sa trono, ang pinuno ng anino, ang tinatawag nilang idakilang gutom. Ang kanyang tinig ay walang tunog ngunit pumapasok sa utak ng bawat naroon, humahapdi, sumisiksik sa diwa. Narito na ang pagbalik. Iligtas mo kami o itakwil mo ang lahat, bulong ng halimaw kay Liway, habang ang paligid ay nilalamon ng itim na apoy. Nakatayo si Liway sa gitna ng kaguluhan. Sa magkabilang kamay niya ay patuloy na naglalagablab ang asul at pulang apoy, kapangyarihang hindi niya hiniling ngunit pilit na isinaksak sa kanyang pagkatao. Sa harap niya, ang kanyang ina na ngayoy kalahating kaluluwa, kalahating nilalang ng dilim, ay lumalapit ng dahan-dahan, nakikiusap, wakasan mo na, anak. Ikaw lang ang may kakayahan. Ngunit paano? Sa bawat pagpikit ni Liway ay mas lalong lumalalim ang ugnayan niya sa mga nilalang, sa mga aninong nananahan sa paligid. Ramdam niya ang lakas nila. Naririnig niya ang kanilang mga sigaw, ang kanilang pakiusap. Lahat sila, nilalang man o tao, ay gustong mabuhay.
Ngunit ang mundong ito ay hindi kayang pag-isahin ang liwanag at dilim at siya ang naging tulay. Dahan-dahang inilapat ni Liway ang dalawang apoy sa kanyang dibdib. Umalingaw-ngaw ang sigaw niya, hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa bigat ng desisyong tinanggap. Mula sa kanyang katawan ay lumabas ang liwanag at anino ng sabay. Nagsanib ang apoy at sa isang iglap ay bumalot sa paligid ang dambuhalang alon ng enerhiya. Napaatras ang lahat ng nilalang. Tumigil ang halimaw sa pagtawa. Natahimik maging ang mga multong nawawala. Ang kalangitan ay nagbukas, at ang batang lalaking bumaba kanina ay muling lumitaw. Nakatingin siya kay Liway, walang emosyon, ngunit ang kanyang tinig ay malambing, kapag pinagsama ang magkasalungat, isa lamang ang pwedeng manatili. Piliin mo, Liway. Isa lang. Hinila ni Liway ang lakas mula sa kanyang pinanggalingan, ang sakit ng pagkawalay, ang pagkamuhi sa sarili, ang takot, ang tanong kung sino siya. At mula roon, isinigaw niya ang kanyang sagot. Ayoko ng alinman sa inyo. At sa kanyang sigaw, pumutok ang altar. Ang balete ay nabiyak sa dalawa. Ang trono ng halimaw ay gumuho, at ang nilalang na nakaupo roon ay nagsimulang mabulok, ang kanyang balat ay nagbasag-basag, bumalot sa kanya ang sarili niyang anino. Napasigaw ito, hindi sa galit, kundi sa pagkabigla. Hindi mo kami kayang talikuran. Ikaw ang hinirang. Wala kayong pinili, pinilit niyo lang ako. Mula sa pira-pirasong altar, umangat ang mga kaluluwang ginamit sa mga lumang ritual, mga sanggol, matanda, nawawalang bata. Lahat sila ay umikot kay Liway, at sa isang huling buhos ng liwanag mula sa kanyang katawan, pinalaya niya ang mga ito. Ngunit sa huling saglit ng pagbagsak ng lahat ng dilim, habang ang kagubatan ay unti-unting bumabalik sa normal, isang kamay ang biglang sumunggab sa kanyang paa. Hindi ito halimaw. Isa ito sa mga taga-baryo, si Mang Ernesto, ang unang nag-aklas laban sa kanya. May hawak siyang patalim, duguan ang mata at nagsisigaw, ikaw ang dahilan. Kasama ka nila. Isang mabilis na pag-igkas. Isang kerot. Dugo. Si Liway, sugatan sa tagiliran, napaluhod. Ngunit hindi na siya sumigaw. Sa halip, hinawakan niya si Mang Ernesto sa kamay at mahinang bumulong, hindi mo ako naintindihan pero pinatawad na kita. Bumagsak si Mang Ernesto. At sa mismong sandaling iyon, unti-unting naglaho ang apoy. Ang kagubatan ay naging tahimik. Ang balete ay nagmistulang abo. Ngunit bago tuluyang mawala ang liwanag, isang huling bulong ang narinig ni Liway, mula sa kanyang ina, mula sa bata sa langit, o baka mula sa kanyang sariling isipan, ang pintuan ay isinara mo pero may mga bintanang bukas pa rin. Nagising si Liway kinabukasan, mag-isa, sugatan, ngunit buhay. Walang tao, walang nilalang. Tanging ang marka sa kanyang dibdib ang naiwan at ang bulong ng kagubatan. Ikaw anong pipiliin mo kung ikaw si Liway? Mananatili ka bang tao, o yayakapin mo ang lakas na nagbigay sa iyo ng kapangyarihan? Sa tingin mo, tapos na ba talaga ang lahat? Chatub said, tahimik na muli ang kagubatan. Wala na ang mga sigaw, wala na ang mga bulong, at ang mga nilalang ng dilim ay parabang kinuha na ng hangin. Ang lupa ay muling tumahimik, at ang mga bitak sa altar ay natabunan ng mga tuyong dahon. Nandoon pa rin si Liway, nakaluhod, sugatan, duguan, ngunit gising at humihinga. Sa paligid niya, wala ni isa, wala ang mga taga-baryo, wala ang kanyang ina, wala ang batang bumaba mula sa langit. Ang buong lugar ay tila nalimot ng mundo. Dahan-dahang tumayo si Liway. Ramdam niya ang hapdi sa tagiliran kung saan siya sinaksak ni Mang Ernesto. Ngunit higit pa roon, mas masakit ang bigat sa kanyang puso. Nabura ba talaga ang lahat? O pansamantalang natahimik lang ang kaguluhan? Lumakad siya palabas ng kagubatan, dahan-dahan, at habang inilalagay ang kanyang mga kamay sa bulsa ng kanyang damit, nadama niya ang marka sa kanyang dibdib, hindi na ito kumikislap, ngunit naroon pa rin, parang balat na hindi na maaalis. Paglabas niya sa kagubatan, sinalubong siya ng tanawin ng baryo, bakwak ang mga bahay, tila iniwan ng lahat. May mga sulo na nakasindi pa, pero walang bantay. May mga palay na hindi naani at mga bakod na bumagsak. Parang iniwan ang buong baryo sa loob ng isang gabi.
Walang kahit sinong naiwan, walang ingay, walang galaw. Sa gitna ng plaza, nakita niya ang lumanggong na ginagamit tuwing may trahedya. May dugo sa gilid nito at tila may kamay na sinubukang tumugtog ngunit nabigo. Naglakad siya paakyat sa burol kung saan matatanaw ang buong baryo. Naupo siya sa lilim ng punong santol at tahimik na pinagmasdan ang kapaligiran. Bumalik ang lahat ng alaala, ang mga tanong sa pagkatao niya, ang galit ng mga tao, ang mga nilalang sa dilim, ang sariling ina na dati hindi niya kilala lahat ay parang panaginip, ngunit iniwan siyang gising at sugatan. Hindi niya alam kung anong klaseng nilalang na siya ngayon. Hindi na rin niya alam kung mailugar pa siya sa mundong ito. Pero isa lang ang malinaw, hindi pa tapos ang lahat. Sa mga sumunod na araw, nanatili si Liway sa baryo, mag-isa. Nag-aalaga siya ng mga hayop na naiwan, nagsisindi ng kandila gabi-gabi, at isinusulat ang lahat ng kanyang naranasan sa mga dahon ng saging na pinatuyo niya sa bubong. Parang sinusubukang alalahanin kung sino siya bago pa man siya gisingin ng dilim. Sa gabi, nagdarasal siya. Hindi sa Diyos ng simbahan, kundi sa kung sino man ang tunay na nakikinig, liwanag man o dilim. Isang araw, habang naglilinis siya ng bakuran, may narinig siyang mahina at pamilyar na pag-iyak ng sanggol. Napahinto siya. Tiningnan niya ang paligid, walang tao, walang sanggol. Ngunit ang tunog ay malinaw nagmumula sa ilalim ng lupa, sa mismong lugar kung saan naroon ang altar. Napakuyom siya ng kamao. Hindi pa tapos bulong niya sa sarili. Kinagabihan, sa ilalim ng liwanag ng buwan, nagpunta siya sa altar. Hindi na ito kasing gulo gaya ng dati, ngunit may bago, isang maliit na hukay sa gitna, at sa loob nito isang basket. Lumapit siya, at nang sumilip, wala namang laman, maliban sa isang pirasong tela na puti, at sa gitna nito ay may sulat na nakaukit sa luma at punit na dahon. Ang pintuan ay isinara pero hindi kailanman nakakandado. Tumindig ang balahibo ni Liway. Naramdaman niyang may malamig na hininga sa kanyang batok. Nang lingunin niya, wala namang tao. Ngunit sa gilid ng kanyang mata, may nakita siyang anino, isang maliit na batang nakatayo sa tabi ng puno, walang mukha, nakatingin lang sa kanya. Napapikit si Liway. Huminga ng malalim. Pagdilat niya, wala na ang bata. Ngunit mula sa malayo, sa hangin, may narinig siyang boses. Mahina. Pabulong. Pamilyar. Handa ka na bang magbukas muli? Sa tingin nyo, tapos na ba talaga ang lahat kay Liway? Kung kayo ang nasa lugar niya, bubuksan nyo ba muli ang pintuan? I-comment nyo ang inyong sagot at kung gusto nyong malaman ang susunod na kabanata, baka hindi pa huli ang lahat.